dear beloved, Boss Mike Cervera. Tingnan ninyo mga kababayan ha, may paparinig ako sa inyo. Si Bato, nagsisentimento. Anak ng pating Bato, para kang siraulo. Oh, pakinggan nyo. Dapat hindi ko na tinuloy. Ah. Ay, hindi. Madaling araw yung flight ko dapat hindi. Oh, dali ha. Oh. Wait. Bakit ganon? Oh. Oh, pakinggan nyo. Dahil nakatanggap ako. Ay, hindi. Madaling araw yung flight ko dapat hindi ko na tinuloy. Oh. Dahil nakatanggap ako ng info na yun nga, may warrant na kami. Oh. Ang info nga is dalawa na kami ni President Duterte may warrant. Oh. So sabi ko, hindi na ko tutuloy para sakasuhin ko yung, di ba, Oh. sabi ko sa inyo noon na pag may warrant kami, Mm. I will seek judicial relief from the Supreme Court. Kita nyo mga... Doon ako nag-concentrate ngayon. Kita nyo mga kababayan palusot ni Bato? Nalaman niya daw na may warrant sila kaya hindi na siya tumuloy. Akala ko ba sasamahan niya si Digong? Eh bakit nagpapalusot ngayon? Oh, ano sinasabi ko sa inyo? Pagdating sa ganyan, wala na. Laglagan na yan, iwanan na. Bahala ka na sa buhay mo. O ngayon, nagtatago na ito. Di ba? Nagtatago na si Bato. Kasi, di ba sabi ko sa inyo siya yung kasunod? Siya na yung kailangang hulihin. Yung warrant, nandyan na lang, oh, pakalat-kalat. Kasi kung ako, tapat ako kay Digong, magpapahuli rin ako para magkasama kami at maipakita ko sa inyo na tapat talaga ako. Eh kaso, mga kababayan, ayan, kita nyo, si Bato mismo, nilalaglag na si Digong. Di ba? Palusot niya lang yun. May aasikasuhin, may gaganituhin. Di ba dapat kasama siya? Ligtas sarili, syempre. Mga style na ganyan, ligtas sarili lang yung mga yan. Oh, di ba? Naku, nasan eh? Oh, dali nga. Oh, di ba? Oh, wala na. Wala na si Digong. Oo. Oh. Nagsara nga ng office, kinakatok nga yun, hindi lumabas eh. Ayo po ba mga kababayan? Alam nyo kayo, ewan ko sa inyo bakit kayo ganyan. Samantalang yung mga biktima, hindi nyo man lang napansin. Alam nyo ba yung mga biktima kung ano pinagdurusa? Putik nawala ng mga mahal sa buhay yan. Oo, ito. Pero sa examination result na inilabas kahapon ng PNP Crime Laboratory, pakinggan nyo. negatibo sa gunpowder nitrates o residue si Kian. Nitong linggo, isinailalim sa forensics analysis ng Public Attorney's Office o PAO Forensic Laboratory ang bangkay ni Kian. Ayon sa PAO, 3 fatal gunshot wounds ang tinamo ng binatilyo. Isa sa likod, isa sa likod ng kaliwang tenga, at isa sa loob ng kaliwang tenga. Yung dalawang tama niya sa sa ulo is yung isa dito sa likod ng left ear. And then yung third dito ang tama niya. Mukhang ito yung pang finishing off. Ito. Dahil yung barrel mukhang nandito. Directly above the head of... So okay lang sa inyo yun? Di ba mga kababayan? Di kayo naaawa doon sa inosenteng bata na nag-aaral, na imbisa na makatulong sa magulang ngayon, at sa panahon ngayon dapat tapos na yon sa pag-aaral, ayun, patay. Sinasabi ko sa inyo eh, hindi kayo, pinipraise nyo si Digong, samantalang yung bata na may pag-asa pa sa buhay na makatulong sa pamilya, ayun, mga kababayan, wala na. Pero ano, Digong pa rin. Oh, di ba? Ganun kayo kamangmang. Ang tatanga nyo. Oo. Di ba? Ayaw nyo ng hustisya. Basta ang mahalaga, idol nyo at makisakay kayo sa issue. Wala, mga kababayan ko. Oh, tuloy natin. Oh. Na tumakbo at nanlak likod ng left ear. And then, yung third, dito ang tama niya. Mukhang ito yung pang finishing off.
Ito. Oh. Dahil yung barel mukhang nandito. Directly above the head of Kian. Malabo rin daw ang sinasabi ng mga pulis na tumakbo at nanlaban ang pinatilyo. Hindi siya nanlaban dahil wala kami nakitang ebidensya na nanlaban siya. Wala siyang ibang injuries. Base doon sa most likely scenario na nakasubsub na siya, nakahiga, nakasubsub. No? Hindi nanlaban. Paano man lalaban naman yung bata sa may barel? Kayo naman siyempre sinadya yun. Sinadya. Oh. Sinadya yun, mga kababayan. Oh, ngayon Digong pa rin kayo. Ilang buhay ang ganitong nangyari nung panahon ni Digong. Tapos sasabihin nyo, okay lang yun. Adik naman. Adik ba yan? Minor de edad, bata. Walang kamuang-muang. Anong ginawa? Pinatay. O, palibasa kasi, hindi sa inyo nangyari. Diba? Hindi sa inyo nangyari. O, ayoko naman na sabihin na sana mangyari sa inyo para maramdaman ninyo yung nararamdaman ng pamilya ng biktima. O, diba? Mga kababayan O, eto pa Tan, miss ka na namin. Alam mo, mahal na mahal ka namin. Kagulat na nangyari sa'yo to. Yung mga anak mo, palaging binabanggit yung pangalan mo. Mahal na mahal ka namin. Mahirap ang justice dito. Pag mahirap ka, wala kita nyo? justice. Kita nyo? Nung panahon ni Digong, kapag ka mahirap ka, api-apihan ka. Ganun talaga. Kasi mga kababayan wala kang pera mahirap kang tao. Nung panahon ni Digong, yung mga mayayaman lang yung yung nakakaligtas noon. At kapag mahirap ka, kawawa ka. Oo. Walang silbi ang buhay ng mga mahihirap nung panahon ni Digong. Ganyan tingnan, hindi kayo na... ngayon, isip ng mga ito ngayon? Magkakatroma ito. Iisipin nila na na pagka mahirap, talagang walang hustisya. Pag mayaman, parang si Digong, tignan nyo, VIP pa. Di ba? Pulis yung pumatay sa kapatid ko Police, just do your duty. Just follow my instructions. Kita nyo? Meron din mga pulis dyan na iba, may matitino naman, pero medyo karamihan kasi. Kita nyo? Yung mga tao tuloy, nawalan ng tiwala sa alagad ng batas dahil kay Digong. Ayun yung instruction niya, sa kanya galing Sundin daw yung instruction niya. Di ba? Kaya sinunod ng mga pulis kasi sabi niya, ako lang ang mananagot. Ano nangyari? Ano nangyari kay Digong? Siya lang daw mananagot. Pero ngayon pati yung mga pulis damay dito. 'Di ba mga kababayan? Yan po yung yan po yung sinasabi ko na hindi nauunawaan ng mga tanga-tanga at mga mangmang at mga bobo. Parang akala mo sila na yung siga dito sa lugar natin. Di ba? Parang akala mo naman, tayo na nila lahat. Diba? Parang nakakatrauma rin lalo kapag nagdadaanan sila. Akala mo sila Kasi na mga minsan, nagdagdag. hindi pa rin sila nagbabago, mamamatay tao pa rin sila. Kita nyo? Pinamatay nila yung mga tao. Kita nyo, tingin pa rin nila sa mga pulis, mamamatay tao pa rin. Sino may kasalanan? Si Digong. Si Digong, nag-iba yung isip ng mga tao. Iba yung tingin na nila ngayon sa mga sa mga pulis. Sino may kasalanan? Si Digong. Kailangan managot, hindi. Wala talaga itong mga ito Di ba? Wala. Nawala yung mga DDS. Nung nagpakita tayo ng ng mga biktima ni Digong. Nandyan pa ba kayo?
Paramdam naman kayo. Oh. Oh, ano ngayon ang masasabi nyo rito? Sa mga biktima na to. Meron dyan, matanda, 2 anak, pinatay. Parehas babae. O ano yun? Ngayon nilulusot-lusot na lang nila yung mga ganyan. Ay nako. Hintayin yung pagbabalik ko sa Pilipinas, mga damuho kayo. Hindi ako makapag-live na maayos dito eh. Pagka naku. Sabi rito, biktima ng mga adik, pinakita mo ba? Kita mo, tanga talaga to. Ilang taon ka na ba, Mario? Matanda ka na siguro, bobo ka pa rin. Para sinabi mo na niloko ka ng babae, kasalanan na lahat ng babae. Parang ganun. O kung may adik na ng rape, edi yun idemanda nung biktima. Hindi ba pwede? Di ba galit si Digong sa mga rapist? O edi patulong kay Digong. Ako payag din ako, barilin niya na lang sa harapan niya. Kung yun ng hindi porke may ng rape adik na lahat ang gumawa. 'Di ba? Mga tao rin 'yan. Tandaan niyo mga tao kailangan ng kailangan ng patnubay, kailangan na tulungan para maiwasan at maisip nila yung mga mali na ginawa nila. Ganon kasi may human rights. Sinasabi ko ang tatangan nyo eh. Basta DDS talaga katwiran, katangahan eh. Due process, tulad kay Digong. Kita mo, tinamo niya, due process, dinaan sa proseso. Tapos gusto nyo sa mga sa mga adik hindi magkaroon ng due process. Si Digong nga mamamatay tao eh. Due process ang in-implement sa kanya, in-apply sa kanya eh. Di ba? Ang mga DDS alam nyo, mahihina talaga ulo. Ano na? Puro gano'n. Ngayon mayabang na. Kasi, totoo yung sinasabi ko, ayaw nyo tanggapin. Mayabang ka. Mayabang ka. Wala nang argumento. Sabi ko sa inyo, magdala kayo ng argumento dito eh. Di ba? Wala. Ang hihina. Meron pa? Ano pa sasabihin? Putik na yan. Parang sinabi nyo na, parang niloko ko ng lalaki. Manluloko na lahat ng lalaki, ganon. Putik na yan, tatangan nyo. Ganon. Ganon kayo mga twiran. Napakakitid. Mahina ulo. Diba? Kaya nga sinasabi ko mga kababayan, kung gusto nyo ng jowang gusto nyo, mambabae kahit manlalaki kayo, abay, jowain nyo yung mga DDS, nuknukan ng mga tanga yan. Kahit na paglulukoy nyo yung mga yan okay lang sa mga yan sabihin nyo lang na, kahit na niyot-yot ko yung isa, ikaw pa rin ang gusto ko Mas mahal kita kaysa sa kanya, tatanggapin niya yan. Ganon sila. Diba? Ay, nako. Lahat ng mga pro-government daw, mga yun naman yung lagi nila sinasabi. Pero tignan mo yung mga itsura, kung sino mga mukhang bangag. Tabi mo yung mga mukha namin sa mukha nila. Ewan ko na lang. Diba? Wala mga argumento ano pa? Ano pa sasabihin nyo? Sabi sa ano pa tanong? Nagaya ko na. Ano pa ba nandito? Wait lang, ha? Ginagawa ni Duterte yun para malinis ng... Pakinggan nyo. Hitler massacred 3 million Jews. Kita nyo? Now, there is 3 million drug addicts. I'd be happy to slaughter them. Kita nyo? Yan, puro patay,
Oh. 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 Mm. Mm. Napakagwapo mo, ganyan ang ginawa nila sa'yo. Mm. Grabe sila pumatay, putang ina nila. Mm. Grabe sila pumatay ng tao. Ano ang kamatay na kayo? Bakit? Mm. Bakit ganito ng damit nila nakuha? Nakuha ng damit? Dahil ang mga mapulis yan, pinanguha siguro ng damit. Pinanguha yung damit. Pinalitan. Bakit? Umalis. Buhay na lang nila. Mm. Tingnan mo, natanggal na ang boses, oh. Alatang nandun na siya, eh. Ayun, bonus. Utang na puno pa. Ulo, wala tama ulo, no? Sa braso, isa. Hindi ka panipaniwala pag sa ulo tama eh. Oo nga. Hindi na lang tignan doon eh. Oh. Oh, paano naman yung mga biktima na yan, mga kababayan? Ilan yun? 4 yun na biktima. Iba't iba. Di ba? Iba't iba, 4 na biktima. So, okay lang. Tapos si Digong na nag-iisa, matanda pa, wala nang silbi. Sige nga, mga kababayan. Kayo, hindi ba kayo, hindi kayo manggigigil sa mga ganyang gawain? Pwede naman nagawa naman ni Pangulo na na pwede palang hindi pumatay. O bakit hindi ginawa ni Digong? Bakit? Kasi si Pangulong Bongbong, pro-life yun. Si Digong, demonyo yun eh. Di ba? Demonyo si Digong. Si Pangulong Bongbong, pro-life yun. Sobrang bait nun. Kita nyo kahit na kahit anong pagsasabihin nyo, hindi sumasagot oh. Yan sinasabi ko. Oh, ito pa, marami ko niyan. Yan sinasabi ko sa inyo, hindi nyo lang nakikita. Oh, masyado kayo nasisilaw sa dahil uso. Naku, Diyos ko. Asan pa ba, Boss Mike? Dito, meron pa. Oh. Kanina pa yun eh. Rodrigo Duterte, the controversial Filipino leader, is now implementing his so-called war on drugs. My son just killed. I lost a son. You're a policeman. Diba? Yung matanda, nawala ng anak. Puting ina yan, pinagtatanggal nyo isang tao para magbenepisyo, isang lukalukang vice-presidente. Nasaan yung pag-iisip nyo? Diba? Ganun yung mga DDS mag-isip, mga kababayan. Meron pa. Meron pa ba, Boss Mike? Eto. It is just unfortunate that in this war, lives will be lost. Lives will be lost because war on drugs is very dirty. Kita nyo? Kay Bato mismo, siya na mismo nagsabi na marumi. Ang alin? Ang kanilang war on drugs. Okay lang sa inyo yun. Yan ang mga sinasabi ko sa inyo. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ano masasabi nyo doon? Yun lang. Wala na. Ito pa. Ang pahayag ng PNP Crime Lab at ng PAW Forensic Lab na nakaluhod o nakadapa si Kian ng barilin. Hindi ko ma-justify your honor kung barilin mo yung tao nakaluhod. Thank you, Unless General. yung nakaluhod siya, tapos nakagano ng baril, di barilin mo pa rin. Pero Yung ganito po, kung ganito po, kaya ganyan yung honor, hindi natin alam, baka mamaya nakagano siya, tapos may baril siya gano'n. Pero hindi ko naman sinasabi ha. Ang akin lang yung honor is kung nakaluhod, indeed, nakaluhod yung si Kian. at nakatalikod. Katalikod, so babarilin mo,
criminal ka, murderer ka. Kita nyo mga kababayan, talagang marami ho silang kasalanan. Hindi ho nakulong yan dahil kay Pangulong Bongbong. Nakulong dahil sa kagagawan niya. May kasalanan. Kayo sisi kayo ng sisi kay Pangulong Bongbong. Bakit nyo sinisisi si Pangulong Bongbong? Siya ba nagpapatay? Siya ba nagutos para patayin niya mga yan? Hindi naman eh. Bakit si Pangulong Bongbong ang ano ninyo? O tapos gusto nyo tulong? Dapat tinulungan ni Pangulong Bongbong Marcos kasi matanda na, kawawa naman. Ganon. Putikin na ngayon, marunong pala kayo na kailangan tulungan ni Pangulong Bongbong Marcos. Anong ginawa ninyo? Araw-araw, maya't maya binabanatan ninyo, tinatawag nyo ng kung ano-ano. Diba? Ganon. Tapos kayo, hihingi kayo tulong. Pangulong Bongbong Marcos, tulungan mo dapat si Digong. Puti. Ganon? Puti. Paano kayo tutulungan ng mama? Winawalang iya nyo sa pangunguna ni Digong. Tapos gusto nyo tulong? Naku, mga kababayan. May magagawa ka naman, bakit di mo ginawa? Ganon sila. Bakit naman, kahit man ako, kikilos ba ako dyan? Winawalang yan nyo ako, tapos ngayon, gusto nyo pala tulong. Di ba? Justice for all dapat. Boss, try mo daw pumunta ng Davao. Bakit naman ako pupunta? Hindi ako pang Davao, pang ibang bansa ako, pang Europe, ganon, pang Amerika, pang Australia. Di ba? Oo. Di ba? Papupuntahin niyo ako ng Davao. Ang gagawin ko ron. Yayaman ba ako pag pumunta ako ron? Pang pang international ako. Hindi ako pang pucho-pucho. Di ba? Serial killer yan. Dapat makulong. Dapat lang. Nakulong na nga eh. Di ba? Nakulong na. Di ba, Jojo Chavez? Sosyal ako. Oo. Sosi ako. Hindi ako just. Di ba? Kayo ba? Yung mga DDS, nakapunta na ba kayo ng Divisoria? Baka hindi pa. Inis na inis yung mga DDS dito. Kaya, nakapunta na ba kayo ng Divisoria? Baka hindi pa kayo nakapunta ng Divisoria. Hanggang bukid lang kayo. Hanggang hanggang doon sa Purok at baryo nyo. Putik na yan, Kaya kayo, isipin ninyo yung mga biktima ni Digong. Si Digong nag-iisang tao lang yan. Basura na lang yan, hayaan nyo na yan. Makaka-move on din kayo. Sabi ko nga, parang jowa nyo lang yan na mahal kayo. Di ba? Tapos niloloko na kayo pinipilit nyo pa rin yung sarili ninyo. Tapos wala, tuluyan nang iniwang kayo, di pa rin kayo makamove on. Yan nyo na si Digong. Nag-iisang Pilipino lang yun. Di ba? Matanda pa. Di ba? Ipapalit nyo ba yung buhay nyo kay Digong? Di na. Si Bato nga, hindi pinagpalit Kahit man lang suportan at samahan, hindi sinamahan kayo pa kaya? Galit na galit sa'yo. Hayaan mo na nga yun. Bayaan mo sila. Gusto ko nga yung atakihin na sila sa puso. May warrant naman. Ganito kasi yung mga kababayan, may warrant talaga. Bakit kanyo? Kasama yon nakalagay doon sa papeles, dokumento na humihingi sila ng TRO, temporary restraining order, yung TRO, humihingi sila ng TRO, kasama doon, Rodrigo, mamamatay tao, Duterte. At sinong? Uto-uto, Boy Puncher, Ronald Bato de la Rosa. Dalawa sila.
magkasama. Di ba? Kaya may warrant si Bato, kaya nga natakot eh. Natakot si Bato, nagtatago. Baka naman nalunok na ni Darna kaya hindi na makita. Die hard, tae. Naku, grabe ka naman, Romy Lagrana. Pati asawa, nga, tulad niyan, yung asawa niya, tignan nyo, namukpok pa ng pulis. Yan ba yung mahal nila? Kala ko ba mahal nyo yung mga pulis? Bakit sinasaktan nyo yung mga pulis? Pinukpok nyo yung ulo eh. Nakita nyo ba yon? Yung pinukpok ang ulo? Dito, laki-laki babae. Pinukpok nino. Nung alin? Yung asawa ni Digong na pangalawa. Pangalawa ba? Pangatlo? Hindi ko alam. Yung nanay ni Kitty. Si Kitty may malaking tattoo rito sa dibdib. At saka party ng party. Syempre, hindi naman kailangan na magtrabaho nun. Bakit? Marami nang nakurakot yung ama nun. Paano pa magtatrabaho? Di ba? Boss Mike, kamusta ka? Sabi ni Libaya. Nag-rally pa sila doon sa Baguio. Kamo, kukunti lang naman. Di ba? Kita mo, nag-rally sila doon. Nag-convoy sila ng mga sasakyan doon. Kakapraso lang. Sino sasama sa inyo dyan sa Baguio? Wala na. Hindi na nga mananalo yan si Magalong. Yun na nga eh. Kita mo na mukpok, sabi nila, mahal ko kayo mga pulis. Bakit nyo sinaktan yung pulis na babae? Di ba? Kayo, isipin nyo maigi yan. Yung mga ganyan mga nangyayari. Hindi nyo napapansin kasi nakatutok lang kayo sa emosyon ninyo. Kasi nga, alam nyo ang mga pinakamahina, pinaka mga bobo at pinakatangat, pinakamangmang na tao sa mundo, yung ginagamit yung emosyon bago yung utak niya. Alam nyo na. Kapag ang tao maemosyon, tandaan nyo, bobo yan, mangmang, tanga. Kaya nga, nandito ang ulo, bago to, eto muna. Kasi, dapat unahin mo to. Mag-isip. Hindi yung puro, Digong! Bring back Tatay Digong! Pangulong Bongbong, tulungan mo. Putang ina, araw-arawin nyo. Kung tawag-tawagin nyo, bangag, ngiwi. At kung ano-ano. Tapos ngayon, Pangulong Bongbong, rescue. Kahit naman ako si Pangulong Bongbong eh. Idtam ako na ka. Di ba? Di ba, Cheryl Santa Maria? Tama. Yung kabaitan ko, 'di ba? Kung ganon, tao lang din naman ako. Yun yung sinasabi ko, tao lang si Pangulong Bongbong Marcos. Nasasaktan din 'yon. Our beloved Boss Mike.